Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa binatang si Uriel. Sa kabila ng hindi magandang pagtrato sa kanya ng amain niyang si David at kapatid sa ina na si Benjo, ay nananatili ang pagmamahal niya sa dalawa. Hanggang sa humantong na sa sukdulan ang kabaitan ni Uriel. Napuno na siya at lumaya siya. Doon niya nakilala ang isang matandang nagbigay sa kanya ng isang kahon na napakabigat. Ano nga ba ang laman ng kahon na yun? At paano yun magagamit ni Uriel upang labanan ang mga aswang na bigla na lamang sumalakay sa kanilang baryo? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Uriel, ano't nakatiwangwang pa rin yung mga panggatong sa likod ng bahay? Hindi ba't bago ako umalis inutos kong ayusin mo yon? Pagod na nga ako sa maghapong pagtatrabaho, tapos uuwi pa ako rito na hindi pala nagagawa ang isa sa mga inuutos ko. Tay, hindi po ba kay Benjo niyo po inutos yun? Marami rin po kasi akong ginawa rito na maghapon. Inasikaso ko po ang mga tanim nating gulay kasi malapit na silang anihin. Oy, Uriel! Huwag mo nga akong sinisisi kung bakit hindi mo inayos yung mga panggatong. Nag-practice ako ng basketball kaya hindi ko nagawa yun. Oh, yun naman pala Hindi mo ba alam na malapit na lumaban si Benjo sa liga ng basketball sa kabilang baryo? Kailangan mag-practice ng anak ko. Palibasa wala kang alam pagdating sa sports Pero, hindi po ba dapat ginawa muna ni Benjo yung inuutos nyo bago po siya nag-practice? Akala ko po kasi siya gagawa nun Saka, hindi ko na rin po napansin na wala pala sa ayos yung mga panggatong kasi marami po akong ginagawa. Ang daming pandahilan. Ang pagtulong na nga lang sa mga gawaing bahay ang nagagawa mo rito sa bahay ko. Hindi mo pa nagagawa na maayos. Tapos may gana pang sumagot-sagot sa inyo yan, Tay. Walang utang na loob sa nagpapalamon sa kanya Hindi naman ako sumasagot Nagpapaliwanag lang ako, Benjo. Tama na ang pangangatwiran at pagsagot-sagot mo sa akin, Uriel. Hindi ko na gusto yung pag-uugali mo na yan, ha? Habang tumatagal humahaba yung sungay mo, Ayusin mo yung mga panggatong sa likod. At baka magdilim ang paningin ko sa'yo. Ipalo ko sa'yo lahat ng yon. Bilisan mo. Tapos magsaing ka na rin. Opo, Tay. Bagsak ang balikat na lumabas ang binatang si Uriel sa kanilang bahay. Nagtungo siya sa likod at inayos niya ang mga nagkalat na panggatong na kahoy na naroon. Maayos niyang isinalansan ang mga yon sa isang sulok. Hindi niya intensyon na sagutin si David gaya ng sinabi ng kapatid niya sa ina na si Benjo. Gusto lamang niyang magpaliwanag ng maayos. Ngunit gaya ng palaging nangyayari, kahit gaano kahinahon ang pagpapaliwanag niya, para kina David at Benjo ay pasagot ang kanyang ginagawa. Kapag ganun ang nangyayari, ay hindi niya maiwasang maalala ang kanyang namayapang ina. Nay, kung nandito ka lang sana, sigurado ako na hindi ganito ang buhay ko. Bakit kasi napakaaga mo kong iniwan Namatay sa sakit ang nanay ni Uriel. Halos 5 taon na ang nakakaraan nang magkaroon ito ng sakit at dahil sa kakulangan sa pera ay hindi man lang nila ito napatingin sa doktor hanggang sa binawian na ito ng buhay. Anak si Uriel ng nanay niya sa pagkadalaga. Nang pakasalan ni David, ang nanay ni Uriel ay 5 taon pa lamang siya. Nagbunga ang pagmamahalan ng nanay niya at ni David at doon na nabuo
ang kapatid niya na si Benjo. Maganda naman ang pakikitungo ni David sa kanya noong una. Pero nagbago ang lahat nang mamatay ang kanyang ina. Doon na nagsimula ang impyernong buhay ni Uriel. Ganun pa man, sa kabila ng hindi magandang pagtrato ni na David at Benjo, ay nananatili pa rin ang pagrespeto at pagmamahal niya sa dalawa. Naniniwala siya na kapag kabutihan ang ibinigay niya sa kanyang kapwa, ay ganun din ang kanyang matatanggap. Nang gabing yun, ay nagluto ng sinigang na isda si Uriel. Siya ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay, mula sa paglilinis ng bahay, paglalaba, hanggang sa pagluluto. Kampante niyang inihain ang sinigang at isang kaldero ng mainit na kanin sa lamesa. Natigilan si Uriel nang tikman ni David ang sabaw ng sinigang at napangiwi yun. Bakit po, tay? May problema po ba sa sinigang? Ano ba naman to, Uriel? Sinigang ba talaga to? Bakit ganito kaalat? Ha? Imposible pong maging maalat yan, tay. Tinikman ko po yan bago ko ihain eh. Tama naman po ang lasa niyang kanina eh. Bakit hindi mo tikman nang malaman mo? Gagawin mo pa akong sinungaling eh. Siraulo ka. Hindi pa rin makapaniwala si Uriel na maalat ang timpla ng kanyang sinigang, kaya tinikman niya yon. Doon niya nalaman na nagsasabi nga ng totoo si David. Napakaalat nga ng pagkakaluto niya. Napatingin siya kay Benjo at nakita niya na pinipigilan nito ang pagtawa. Nakangisi yung nakatingin sa kanya. Naramdaman niya na may kinalaman si Benjo kung bakit naging ganun ang lasa ng niluto niyang sinigang. Ano, Uriel? Ngayon mo sabihin na hindi maalat ang sinigang mo. Sige, tubig dagat ba ang sinabaw mo dyan? O baka naman gusto mo kaming magkasakit sa bato para mamatay na kami ng anak ko? Naku, hindi po. Hindi ko po gagawin sa inyo yun. Nagsasabi po ako ng totoo. Maayos po talaga ang lasa niyang kanina. Benjo, baka naman nilagyan mo to ng maraming patis o asin. Naalala ko na sandali kong iniwan tong sinigang eh. Tapos pumunta ka ron. Ha? Ako pa talaga ang pinagbintangan mo sa kapalpakan mo, ha? Tay, huwag ka maniwala dyan kay Uriel. Gumagawa lang yan ng kwento para ako lumabas sa masama. Saka, bakit ko naman lalagyan ng asin o patis yan? Eh, kakain din ako niyan. Aba, malay ko. Siguro, para mapagalitan ako ni tatay. Tama na, Uriel. Tama na. Puro ka nalang palusot. Alam mo ba kung magkano ang bili ko sa mga isdang to? Tapos gaganituin mo lang? Palibasa, hindi ka nagtatrabaho. Kaya kaya-kaya mo magsayang ng pagkain. Tay, hindi po talaga. Tumahimik ka na! Biglang tinabig ni David ang isang mangkok ng mainit na sinigang. Napasigaw sa sakit si Uriel nang tumapo ng sabaw sa kanyang dibdib at braso. Napapikit siya dahil sa hapding naramdaman niya dahil napakainit ng sabaw na tumapon sa kanya. Yan! Buti nga sa'yo. Puro ka kasi pagsagot-sagot kay tatay eh. Hala, sige. Ikaw ang umubos ng maalat mo sinigang. Benjo, kumuha ka nga ng pera sa aparador ko at bumili ka ng sardinas sa tindahan. Yun ang uulamin natin dalawa. Tumalima agad si Benjo sa utos ng kanyang ama. Nagtungo ito sa kwarto. Nang lumabas ito roon, ay dire-diretso itong lumabas ng bahay. Napayuko na lamang si Uriel. Pilit niyang pinigilan ang pagpatak ng kanyang luha, pero hindi siya nagtagumpay na gawin yun. Kumawala ang mga luha niya at napahikbi pa siya. Nang sandaling yun, ay awang-awa siya sa kanyang sarili. Sa kabila ng lapnos na nakuha niya mula sa pagtapon sa kanya ng mainit na sabaw, ay wala man lang siyang naramdamang pag-aalala mula kay David. Siguro naman, ay magtatanda ka na dahil sa nangyari sa'yo ngayon. Tandaan mo, Uriel, hindi ka maaari magkamali sa pamamahay ko. Pero
Sigurado naman po talaga ako na maayos po ang lasa ng sinigang ko nang iniwan ko po yun eh. Malakas po ang kutob ko na may kinalaman talaga si Benjo kung bakit naging maalat yun. Sa tingin mo ba ay tanga si Benjo para gawin yun, ha? Tanggapin mo na lang kasi na sa pamilyang to ay ikaw ang puro kapalpakan ang ginagawa. Pamilya? Pamilya nga po ba ang turing niyo sa akin, Tay? Simula po nung mamatay si nanay inalila niyo na po ako eh. Kahit anong gawin ko, mali sa paningin niyo. Minsan nga, iniisip ko na hindi niyo ako mahal eh. Na hinahayaan niyo lang ako na manatili rito sa bahay niyo para meron kayong utusan. Ngayon ay lumabas din ang totoo. Sa kabila ng pagpapatira ko sa'yo dito, kahit hindi kita kadugo, ay ganyan pala ang iniisip mo sa akin. Di umalis ka, lumayas ka. Wala akong pakialam kahit mawala ka sa buhay namin ni Benjo. Akala mo ba importante ka sa amin? Kaya naming mabuhay nang wala ka, Uriel. Yan ang isaksak mo sa kokote mo. Pero ikaw, kaya mo bang mabuhay nang wala kami? Kung di lang po ako nangako nun kay nanay bago siya mamatay na hindi ako aalis dito, ay matagal na po akong umalis. Matagal nang patay ang nanay mo. Huwag mo nagtuparin ang pangako mo sa isang patay na. Umalis ka na ngayon kung gusto mo. Napakataas ang tingin mo sa sarili mo na akala mo may napatunayan ka na. Hindi po mataas ang tingin ko sa akin sarili. Ang gusto ko lang naman po ay ituring niyo po ako ng tama. Kahit wag na bilang anak niyo, kahit bilang tao na lang. Hindi na napigil ni Uriel ang magtaas ng boses dahil mataas na rin ang kanyang emosyon. Ang tagpong yun ang naabutan ni Benjo. Mabilis itong lumapit sa kanya at inundayan siya ng malakas na suntok sa muka. Sa lakas ng suntok ni Benjo ay natumba si Uriel kasama ng bangkong inuupuan niya. Naramdaman niya ang pagdugo ng kanyang ilong. Walang iya ka! Wala kang karapatang sigawan ng tatay ko. Palamon ka na nga rito. Ganyan ka pa magsalita sa kanya. Huminaw ka, Benjo. Tama na yan. Huwag mo nang pag-aksayan ng laway ang taong yan. Walang kwenta yung si Uriel. Hindi rin marunong gumalang at tumanaw ng utang na loob. Buksan mo na nga lang yan, sardinas, para makakain na tayo. Kala mo minsan mo pang gawin kay tatay yan at hindi lang ganyan ang aabuti mo sa akin. Nakakapanginig ka lang laman. Tarantado ka. Tumiim ang bagang ni Uriel. Gustuin man niyang ipagtanggol ang sarili, ay hindi niya na ginawa. Alam niya na mas hindi magiging maganda ang sitwasyon kung gagawin niya yun. Kaya pinili na lamang niya na manahimik at tanggapin na habang nakatira siya sa pamamahay na yon, ay wala siyang karapatang umangal sa kung anong gagawin at sasabihin ni David at Benjo sa kanya. May bigat sa dibdib nang nahiga si Uriel ng gabing yun. Hindi niya magawang makatulog dahil sa labis na sama ng loob na kanyang dala dahil sa nangyari kanina sa hapunan. Ang totoo ay hindi yun ang unang beses na napagalitan siya nang dahil sa kagagawan ni Benjo. Naalala niya kung paanong itinapon noon ni Benjo ang pinggan sa sahig, kaya nabasag yun at sinabi nito kay David na si Uriel ang nakabasag nun. Marami pang pangyayari na maihahalin tulad ni Uriel sa ganong eksena at sa sobrang dami ay hindi niya na maalala ang lahat. Habang nakahiga, ramdam ni Uriel ang bigat ng mga dinadala niya simula nang namatay ang kanyang ina. Pakiramdam niya ay lalo siyang lumulubog sa sakit at kawalan ng halaga. Kinabukasan ng umaga ay maagang nagising si Uriel. Habang nag-aalmusal sina David at Benjo, ay abala na siya sa pag-aani ng mga tanim nilang gulay upang ibenta ang mga yon. Nang matapos na siya sa ginagawa, ay saka lang siya nagkaroon ng oras para kumain. Mag-isa na lang siyang kumakain dahil tapos na sina David
at Benjo. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya si David na bagong ligo. Papasok na kasi ito bilang construction worker sa bayan. Baka naman pagbalik ko magulo pa rin dito sa bahay, ha? Ayusin mo ang mga dapat mong ayusin. Maliwanag? Hindi po ba pwedeng tulungan po ako ni Benjo? Magbibenta pa po kasi ako ng mga gulay pagkatapos ko mag-almusal eh. Nako, hindi ako makakatulong sa'yo sa mga gawain dito, Uriel. Baka maghapon akong wala kasi nga magpa-practice ako ng basketball eh. Oh, narinig mo naman siguro sinabi ni Benjo. Kaya ikaw na ang gumawa ng mga kailangang gawin dito. Bilisan mo na lang sa pagbebenta ng gulay. At ayokong kulang ang pagbebentahan mo, ha? Bibilangin ko yan pagbalik ko. Tanging pagtango na lamang ang naisagot ni Uriel. Hindi na siya nangatwiran pa dahil mas ginusto niyang iwasan na mangyari muli ang nangyari nung nakaraang gabi. Nang makaalis na si David, ay tinapos na rin ni Uriel ang kanyang pag-aalmusal. Inayos na niya sa bilao ang mga gulay na kanyang ibibenta. Meron dong pechay, talong at mustasa. Habang inaayos yun ni Uriel, ay lumapit si Benjo sa kanya. Nakakalokong nakangisi yun kay Uriel. O ano, ayos ba ang ginawa ko kagabi? Sabi ko na nga be, at mapapagalitan ka ni tatay dahil sa maalat na sinigang. Kung ganun tama nga ako. Ikaw nga may kagagawan kung bakit umalat yung niluluto kong sinigang. Sino pa ba ang gagawa nun, kundi ako lang? Siyempre, kasiyahan ko kapag nakikita kong napapagalitan ka ni tatay. Ano ba nakukuha mo kapag napapagalitan ako ni tatay, ha? Nagiging masaya ka sa ganun? Ha, Benjo? Baka nakakalimutan mo na kahit magkaiba tayo ng tatay, ay iisa pa rin ang nanay natin. Kapatid mo pa rin ako. At panganay ako sa'yo. Kaya dapat ay igalang mo ako. Hindi mo nga ako tinatawag na kuya eh. Ano ba kasing kagalang-galang sa'yo? Saka sa totoo lang, hindi naman kita itinuturing na kapatid eh. Para sa akin, wala akong kapatid sa ina. O paano? Aalis na ako. Magpa-practice pa ako ng basketball eh. Ikaw na muna ang bahala dito sa bahay ha. Pagkatapos mo magbenta ng gulay, ay maghanap ka ng pwedeng gawin mo rito sa bahay para hindi ka napapagalitan ni tatay. Isang nakakalokong ngisi ang muling pinakawalan ni Benjo bago yung tuluyang umalis. Makailang ulit na huminga ng malalim si Uriel. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili dahil kung hindi niya yun gagawin, ay baka tuluyan na siyang sumabog at kung ano pa ang magawa o masabi niya. Ipinagpatuloy na lamang ni Uriel ang pag-aayos ng mga gulay at nang natapos na siya, ay umalis na siya upang ibenta ang mga yon sa kanilang baryo. Hapon na nang maubos ang panindang gulay ni Uriel. Habang naglalakad, ay binilang niya ang perang kanyang napagbentahan. Nang masiguro niyang hindi yun kulang, ay inilagay niya ang pera sa pitaka. Bago umuwi sa bahay, ay dumaan muna siya sa maliit na simbahan sa kanilang baryo. Ugali niya na ang magtungo sa simbahan upang kausapin ang Diyos. Alam niya na maaari naman niyang kausapin ang Diyos kahit wala siya sa simbahan, pero iba kasi ang pakiramdam niya kapag nasa loob siya ng simbahan. Nagiging payapa ang kanyang kalooban at pakiramdam niya ay napakalapit niya sa Diyos at kay Jesus. Umupo si Uriel sa unahang hanay ng upuan. Maya-maya ay lumuhod siya at nagkrus. Pinagsalikop niya ang kanyang mga palad at tumingin sa imahe ni Jesus na nasa unahan. Panginoon, gusto ko po magpasalamat sa iyo sa lahat po ng biyaya na ibinibigay mo sa akin sa araw-araw at sa lahat po ng pagkakataon na pinagkakaloob niyo po sa akin. Maraming salamat po sa buhay po na ipinagkaloob mo at sa pagliligtas sa mga makasalanang kagaya ko. Alam ko po, Panginoon,
na nakikita niyo po ang nangyayari sa akin sa araw-araw. Wala po akong ibang hiling, kundi ang maging maganda po ang trato sa akin ni tatay at ni Benjo. Sana po ay maramdaman ko na po na parte po ako ng pamilya namin. Handa po akong gawin ng lahat para mangyari po ang bagay na yun. Marami pang sinabi at ipinagdasal si Uriel. Nang natapos na siyang magdasal, ay naupo muna siya at nanatili sa loob ng simbahan hanggang sa nakita niya ang pari nila na si Father Jacob. Tumabi yun kay Uriel. Nakakatuwa naman na hanggang ngayon ay dumadalaw ka pa rin dito. Naaalala ko na binatilyo ka pa lang ay isinasama ka na ng nanay mo rito sa simbahan. Kaya nga po, Father, yun nga lang po, wala na po si nanay ngayon. Kaya ako na lang po mag-isang nagpupunta rito. Nakakalungkot talaga ang pagpanaw ng iyong ina. Isa siya sa mga aktibo rito sa simbahan. Kaya sigurado ko na nakuha mo ang katangian niya na yon. Sandali. Ano yan? Bakit ka may pasa sa iyong muka? Saka, lapnos ba yung mga nasa braso mo? Ano po? Ako po may gawa nito sa sarili ko, Father. Nauntog po kasi ako kaya may pasa po ang mukha ko. Ito naman po lapnos ko sa braso ay gawa ko rin. Natapunan ko po ng mainit na sabaw ang sarili ko habang kumakain po ako. Hindi muna nagsalita si Father Jacob at nanatili yung nakatingin kay Uriel na para bang inaalam nito kung nagsasabi siya ng totoo. Maya-maya pa ay ipinatong ng pari ang kamay nito sa balikat ni Uriel. Alam ko na hindi maganda ang trato sa iyo ni David at Benjo. Kung may problema ka, Uriel, ay pwede mo kong kausapin. Malay mo, meron akong maitutulong sa iyo. Kaya ko naman po magtiis sa paraan po ng pagtrato nila sa akin. Isa pa, pamilya ko po sila. Kaya, kailangan ko silang intindihin. Hindi lahat ng tao at bagay ay kailangan mong intindihin. Lalo na kung inuubos ka nito. Tandaan mo na bago mo mahalin ang ibang tao, dapat ay buo ang pagmamahal mo sa iyong sarili. Sabi nga sa Marcos, Kapitulo 12, versikulo 31, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Nararapat na kung ano ang pagmamahal na ibinigay natin, ay ganun din ang pagmamahal mo sa iyong sarili. Maraming salamat po sa mga sinabi niyo, Father Jacob. Sige ho, kailangan ko na pong umuwi at baka nandun na po si tatay. O siya, sige. Mag-iingat ka, Uriel. Basta, kung kailangan mo na makakausap, ay magtungo ka lamang dito sa simbahan. At makikinig ako sa iyo. Sige po, Father. Salamat po uli. Isang matipid na ngiti ang pinakawalan ni Uriel bago siya tumayo at naglakad palabas ng simbahan. Nang nasa labas na siya ng simbahan, ay napabuntong hininga siya. Sinadya niyang tapusin na ang pag-uusap nila ni Father Jacob dahil ayaw niyang tuluyan siyang bumigay at sabihin niya rito ang lahat ng nasa loob niya, lalo na ang dahilan kung bakit mabigat ang kanyang kalooban. Sa kabila ng hindi magandang pagtrato ni David at Benjo sa kanya, ay ayaw niyang hindi maging maganda ang tingin ng mga tao sa dalawa. Nais pa rin niyang protektahan ang kanyang amain at kapatid sa mata ng mga taong mapanghusga. Pagka-uwi ni Uriel sa kanilang bahay, ay wala pa rin sina David at Benjo. Agad siyang naglinis ng bahay. Niligpit niya ang pinaghigaan ng dalawa sa kwarto ng mga ito. Matapos yun,
ay nagwalis siya sa labas at inayos niya ang mga dapat ayusin. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, ay dumating na si Benjo. Pawisan ito at halatang pagod na pagod. Uriel, bumili ka nga ng yelo at gusto ko na malamig na tubig. Ibili mo na rin ako ng soft drink para mas masarap. Akin ang pambili at ibibili kita. Wala akong pera eh. Paano kita ibibili ng yelo at soft drinks kung wala kang pera? Di bumawas ka rin sa pinagbentahan mo ng gulay. Ikaw talaga kahit kailan ka, hindi ka nag-iisip. Baka mapagalitan ako ni tatay kapag nagkulang yun. Akong bahalang magpaliwanag sa kanya. Hindi yun naangal sa akin. Sige na, bumili ka na at uhaw na ako. Hindi na umangal si Uriel para hindi na humaba ang usapan nila ni Benjo. Kumuha siya ng pera sa pinagbentahan ng gulay at bumili siya ng yelo at soft drinks. Pagbalik niya sa bahay ay inabot niya ang mga yon kay Benjo at nagsimula na siyang magluto. Inuna ni Uriel ang pagsasaing. Nang matapos na siya sa pagsasaing ay saka naman siya naggisa ng gulay at nagprito ng isda. Pagsapit ng alas 6 ng gabi ay dumating na si David. Agad itong sinalubong ni Uriel upang kunin ang mga dala nitong gamit. Pagod na naupo si David sa lumang upuan sa maliit nilang sala. O ano? Nakapagluto ka ba, Uriel? Opo, naggisa po ako ng gulay at nagprito po ako ng isda. Nasaan na yung pinagbenta ng gulay? Inabot ni Uriel ang pitaka kung saan nakalagay ang perang kinita niya sa maghapong pagbibenta. Habang binibilang yun ni David, ay naghain na si Uriel dahil alam niya nakakain na sila ng hapunan. Uriel, halika nga muna rito. Bakit po, tay? Basta, huwag ka na magtanong at lumapit ka na lang dito. Lumapit si Uriel kay David. May bahagyang kaba siyang naramdaman nang makitang seryoso ang muka ni David. Ilang tali ng gulay ang naibenta mo kanina? Tigpipitong tali po ng talong, pechay at mustasa. Bakit po? Naubos ba ang mga yon? Opo, naubos po lahat. Bakit kulang ang pera kinita mo? Nangupit ka ba? Hindi po. Kailan naman po ako nangupit sa inyo? Bakit nga kulang ito? Tay, nagpabili po kasi ng yelo at soft drink si Benjo kanina. Ang sabi po niya diyan na raw po ako bumawas at siya na raw po magsasabi sa inyo. Nasa labas ng bahay si Benjo, kaya tinawag yun ni David. Agad namang dumating si Benjo na may hawak na bola. Benjo anak, totoo ba ang sinasabi nitong si Uriel na nagpabili ka raw ng yelo at soft drink sa kanya at sinabi mo na dito sa pinagbentahan ng gulay kumuha ng pambili? Po, anong yelo at soft drinks? Hoy Uriel, huwag ka magsinungaling ha. Wala akong pinabibili sa yung ganun ha. Ikaw nga tong naabutan ko pag uwi ko na umiinom ng soft drinks eh. Bakit po ba, tay? Ano po bang nangyari? Paano? Kulang tong pinagbenta ng gulay. Yung pala'y binawasan ni Uriel para sa kanyang kapritsyo. Hindi yung ba alam na iniipon ko ang pinagbebenta ng gulay para maipagawa ang mga sira sa bahay ko? Tay, nagsisinungaling po si Benjo. Siya po talaga nagpabili ng yelo at soft drink sa akin kanina. Benjo, ano ba sinasabi mo? Ang sabi mo kanina ikaw na magpapaliwanag kay tatay. Napakagaling mo namang gumawa ng kwento. Basta, wala akong kinalaman dyan. Nagugutom na ako, kaya kakain na ako. Naglakad si Benjo papunta sa kusina. Hinawakan ito ni Uriel sa braso. Sabihin mo ang totoo kay tatay, Benjo. Sabihin mo na ikaw ang dahilan kung bakit kulang ang pinagbenta ng gulay. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Huwag mo akong madamay-damay sa problema mo. Ipiniksi ni Benjo ang braso nito at sabay tulak sa dibdib ni Uriel. Nagpatuloy si Benjo sa pagpunta sa kusina. Naupo na ito roon at nagsimulang kumain. Nababahalang tumingin si Uriel kay David. Tay, maniwala po kayo sa akin. Hindi totoo ang mga sinabi ni Benjo.
Gagawin mo pa sinungaling ang anak ko? Wala ka talagang pagpapalaga sa pera, no? Hindi porke ikaw ang nagbebenta ng mga gulay, ay may karapatan ka ng kumuha sa pinagbentahan ng mga yon. Tandaan mo na ako ang bumibili ng mga binhi para may maibenta ang gulay. Siguro naman ay alam mong may kaparusahan ang ginawa mong ito, Uriel. Tay, maniwala naman po kayo sa akin. Hindi ko po babawasan ang benta ng gulay kung hindi sinabi ni Benjo. Kahit ngayon lang, tay, maniwala naman kayo sa akin. Sa labas ka matutulog ngayong gabi. Wala akong pakialam kung saan ka ron matutulog. Kung sa lupa o sa kalsada, wala akong pakialam sa'yo. Pero tay, Sige, magsalita ka pa. At gagawin kong 1 linggo kang nasa labas matutulog. O ano? Gusto ba yon? umurong ang dila ni Uriel sa bantang yun ni David. Hindi na siya nagtangkapang magsalita dahil alam niya na kaya yung gawin ng kanyang amain. Kahit alam niya na nasa panig siya ng katotohanan, ay mas pinili niyang manahimik na lamang upang hindi na lumala ang parusa ni David sa kanya. Matapos nilang maghapunan, ay hinila si Uriel ni David palabas ng bahay. Itinulak pa siya nito ng malakas, kaya napaupo siya sa lupa. Sana ay maging aral ito sa'yo at wag mo na akong kukupitan. Siguro magnanakaw ang tatay mo, kaya ganyang kalikot ang kamay mo. Tay, maniwala naman po kayo sa akin, no? Hindi ko po yun magagawa, tay. Hindi po ako magnanakaw. Sige, magsalita ka pa. At kapag napuno ako sa'yo, ay 1 linggo ka talaga dyan sa labas. Mahirap talaga kapag malikot ang mga kamay eh. Kung nagsabi ka na lang sana kay tatay na gusto mo ng soft drinks, baka binigyan ka na lang niya. Wala eh. Mas pinili mo mangupit na parang akala mo yata ay mangmang si tatay at hindi niya yun malalaman. Kaya yan ang nababagay sa'yo. Tumiim ang bagang ni Uriel. Gusto niyang saktan na nun si Benjo, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Sinabi niya sa sarili niya na walang magandang maidudulot ang pananakit at mas magre-resulta lamang yon ng mas malaking gulo sa kanilang tatlo. Tinanggap na lamang ni Uriel ang parusang yon kahit alam niya na hindi siya ang dapat na nasa posisyong yon, kundi si Benjo. Nang isarado na ni David ang pinto, ay bumagsak ang balikat ni Uriel. Hindi bale. Isang gabi lang naman to. Ang kailangan ko lang gawin ay magtiis. Nagtungo si Uriel sa likod ng bahay. Kinuha niya ang mga sako na naroon. Inilatag niya yon sa tabi ng kanilang bahay at doon siya nahiga. Namaluktot siya nang maramdaman niya ang pagyakap ng malamig na hangin sa kanyang buong katawan. Naawa man siya sa sarili, ay pinigilan niya ang pag-iyak dahil alam niya na walang maitutulong sa kanya ang pag-iyak para mapabuti ang kanyang sitwasyon. Sa kabila ng lamig at hindi komportableng tulugan, ay nagawa pa ring makatulog ni Uriel dahil sa pagod sa mga ginawa niya sa maghapon. Ngunit ang mahimbing niyang tulog ay naputol nang makarinig siya ng kaluskos sa kung saan. Napabalikwas siya at pupungas-pungas siyang napatingin sa masukal na bahagi sa likod ng kanilang bahay. Naaninag niya ang isang bulto ng tao na marahang naglalakad palapit sa kanya. Teka, sino yan? Anong ginagawa mo dyan? Walang nakuwang sagot si Uriel. Nang ilang dipa na lamang ang layo ng inakala niyang tao, ay doon na niya nakita ang itsura nun. Kahindik-hindik ang anyo ng naturang nilalang. Meron yung mapupulang mga mata, matutulis na mga ngipin at kuko. Naglalawa yun at nakalabas ang patulis at mahaba nitong dila. Umaangil ang nilalang na parang isang mabangis na hayop. Saka yun mabilis na tumakbo palapit kay Uriel. Agad na naalerto si Uriel. Dinampot niya ang bato sa tabi niya at malakas yung ibinato sa nilalang. Tinamaan yun sa dibdib
Pero hindi yun naging dahilan para huminto yun sa paglapit sa kanya. Sinunggaban ng nilalang si Uriel. Nang sasakmalin na siya nito sa leeg, ay sinakal niya ito at nakipagpambuno siya rito. Tay! Benjo! Tulungan niyo ako! May aswang! Tulungan niyo ako! Tumulo ang malapot na laway ng aswang sa mukha ni Uriel. Alam niya kung panghihinaan siya ng loob ay kamatayan talaga ang kahihinatnan niya. Kaya ginawa niya ang lahat para lumaban sa nilalang na yun. Pilit siyang tumayo at sa kanya tinuhod ang pagitan ng hita ng aswang. Nang nabitiwan siya ng aswang, ay saka siya tumakbo papunta sa tapat ng pinto ng kanilang bahay. Malakas at sunod-sunod ang kanyang pagkatok. Tay! Tay, buksan niyo ang pinto! Tay, naatake ako ng aswang! Parang awa niyo na, tay, buksan niyo ang pinto! Paglingon ni Uriel ay napasigaw siya dahil nasa likuran na niya ang aswang. Kinagat siya nun sa balikat kaya mas lalong naging malakas ang pagsigaw niya. Patuloy pa rin siya sa pagkatok sa pinto at paghingi ng tulong. Sa wakas ay bumukas na ang pinto. Naramdaman niya na wala na ang pagkakabaon ng ngipin ng aswang sa kanyang balikat. Nagmamadaling pumasok si Uriel. Nanginginig na isinarado niya ang pinto. Nakatingin sina David at Benjo sa kanya habang may pagtataka sa mukha ng dalawa. Ano't sumisigaw ka? Hindi mo ba alam na kung anong oras na, ha? Istorbo ka talaga sa pagtulog namin ng anak ko eh. Grabe talaga yan si Uriel, tatay. Walang konsiderasyon. Inatake po ako ng aswang, tay. Inatake ako ng aswang. Muntik na po niya akong patayin. Anong aswang ang sinasabi mo? Ang hilig mo talagang gumawa ng kwento. Ano? Akala mo ba nang dahil sa sinabi mong yan ahayaan na kitang matulog dito sa loob? Lumabas ka na! Doon ka matulog! Ayoko na po matulog sa labas, tay. Nagsasabi po ako ng totoo. Inatake po talaga ako ng aswang. Tingnan niyo po at may sugat pa ako sa balikat. Yung aswang po may gawa nito. Kinagat niya po ako, tay. Sus! Malamang ikaw lang ang may gawa niyan sa sarili mo para papasukin ka na ni tatay. Napaka-desperado mo naman para sugatan ang sarili mo. Hindi ko po kaya sugatan ang sarili ko, tay. Maniwala kayo sa akin. Aswang po ang may gawa nito sa akin. Aswang! Sige, lalabas ako at kapag wala akong nakitang aswang, ay palalabasin ulit kita. Naglakad si David palapit sa pinto. Mabilis itong hinabol ni Uriel. Maigpit niyang hinawakan sa braso si David habang bakas ang takot sa kanyang muka. Huwag, tay. Baka nasa labas pa po siya. Mapapahamak po kayo. Wow! Napakagaling mo palang umarte, ha? Bakit ka kaya hindi mag-artista? At baka yan pa magpayaman sa'yo. Bitiwan mo nga ako at baka suntukin pa kita sa ngalangali. Ipiniksi ni David ang braso nito. Nang kumawala ang mga kamay ni Uriel kay David, ay binuksan nito ang pinto. Lumabas si David at tumayo sa gitna ng kanilang bakuran. Habang lumilinga sa paligid si David, ay kinakabahan si Uriel dahil baka bigla yung atakihin ng aswang. Makalipas ang ilang sandali, ay bumalik na sa loob ng bahay si David. Oh, ano? Nasaan ang aswang na sinasabi mo, ha? Hindi ba? Wala naman, ha? Sinungaling ka talagang bata ka. Lumabas ka na, Uriel. Labas! Tandaan mo na parusa mo yan dahil sa pangungupit mo ng pera sa akin. Umiyak na lumuhod si Uriel sa harapan ni David. Niyakap niya ang binti nito. Para niyo na pong awa, tay. Para niyo na awa. Huwag niyo na po akong patulugin sa labas. Baka po patayin ako nung aswang eh. Maawa po kayo sa akin. Huwag kang maniwala dyan, tay. Drama lang yan para hindi siya makatulog sa labas. Lumabas ka na, Uriel. Labas na. Huwag mo nang hintayin masaktan kita. Saktan niyo na lang po ako. Bugbugin niyo na lang po ako kung gusto niyo. Basta huwag niyo lang po akong patulugin sa labas. Nagmamakaawa po ako sa inyo, tay.
Matiim na tinitigan ni David si Uriel. Walang patid ang mga luha niya. Sige, payag na kung dito ka matulog sa loob ng bahay. Pero kapag inulit mo pa ang pangungupit sa akin, hindi lang kita patutulugin sa labas, kundi papalayasin na kita ng tuluyan. Naiintindihan mo ba? Opo, opo. Naiintindihan ko po. Maraming salamat po. Bakit nagpapadala ka sa drama ng Uriel na yan, Tay? Nagsisinungaling lang yan eh. Saka, hindi naman totoo mga aswang-aswang na yan eh. Hayaan mo na. At baka kapag pinalabas ko ulit yan maging istorbo na naman yan sa pagtulog natin. Tara na, at matulog na ulit tayo, Benjo. Bumalik na sina David at Benjo sa kwarto ng mga ito nang hindi man lang nagpakita ng pag-aalala sa sugat at takot na meron si Uriel. Ganun pa man, ay nagpasalamat sa Diyos si Uriel dahil pumayag si David na sa loob na siya ng bahay matulog. Ngunit higit siyang nagpasalamat dahil buhay pa siya ng mga sandaling yon. Nang atakihin kasi siya ng aswang, ay inakala niya na magkakasama na sila ng kanyang ina sa kabilang buhay. Pagsapit ng umaga, pagkagising ni Uriel, ay dala pa rin niya ang takot sa nagdaang gabi. Hindi pa rin siya makapaniwala na isang aswang ang muntik nang pumatay sa kanya. Hindi niya kasi alam na merong aswang sa kanilang baryo. Pero dahil may mga kailangan siyang gawin, ay isinantabi muna niya ang takot na kanyang nararamdaman. Habang kumakain sila ng almusal, ay biglang umakto na parang aswang si Benjo at nagkunwari yung susunggaban si Uriel. Malakas na nagtawanan sina David at Benjo. Pinagtatawanan niyo ba ang nangyari sa akin kagabi? Hindi yung nangyari sa'yo, kundi ikaw mismo ang pinagtatawanan namin. Grabe, ganap na ganap ka sa pag-arte kagabi ah. Hindi ako umaarte, Benjo. Totoong may aswang na umatake sa akin. Bakit ba ayaw niyo maniwala sa sinasabi ko? Sus, ona, tama ka na, may aswang na kung may aswang. Nakuha mo na ang gusto mo. Dito ka na natulog sa loob ng bahay kagabi, kaya tigilan mo na yung pagsisinungaling mo. Sana nga ay nagsisinungaling lang ako, Benjo. At sana hindi mangyari sa iyo ang nangyari sa akin kagabi, dahil baka mas malala pa rito ang takot na mararamdaman mo. Patuloy na pinagtawanan ni na David at Benjo si Uriel. Hindi na pinilit ni Uriel na maniwala sa kanya ang dalawa. Inisip na lamang niya na ang mahalaga ay alam niyang hindi siya nagsisinungaling. Ngunit ang pag-ataking yun ng aswang sa kanya nung nakarang gabi ay nagdulot ng takot sa kanya. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa ibang nakatira sa baryo nila. Hindi kasi malabong mangyari sa iba ang nangyari sa kanya kagabi. Matapos mag-almusal, ay nagtungo si Uriel sa simbahan upang mabawasan kahit paano ang takot na kanyang nararamdaman. Sa mga ganong pagkakataon, ay mas lalo niyang nararamdaman ang kahalagahan ng kanyang ina sa buhay niya. Nung bata pa kasi siya, kapag natatakot siya, ay niyayakap siya ng nanay niya at sinasabi nito na habang nabubuhay ito, ay wala siyang dapat na ikatakot. Pagdating sa simbahan, ay agad na lumuhod si Uriel at nagpasalamat sa Panginoon dahil buhay pa siya matapos ang nangyari sa kanya kagabi. Humingi din siya ng proteksyon laban sa mga aswang. Matapos magdasal, ay lumabas na siya ng simbahan. Sa labas ay nakasalubong niya si Father Jacob. Nakangiti yun nung una, pero nabura ang ngiting yun ng pari nang makita ang sugat ni Uriel sa balikat. Ano nangyari sa'yo? Bakit may sugat ka sa balikat? Sandali, may kumagat ba sa'yong isang mabangis na hayop? Father, naniniwala po ba kayo sa aswang? Bakit mo naman naitanong yan? Wala po, Father. Pero ayos ka lang ba? May sugat ka sa balikat, Uriel. Ayos lang po ako.
Wala lang po ito. Anong wala? Hindi wala lang yung sugat mo. Mukhang hindi pa yan nagagamot. Halika, sumama ka sa akin sa kumbento at gagamutin ko yan. Ayos lang po ako, Father. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ka ayos, Oriel. Gusto mo ba magkaroon ng impeksyon yung sugat mo? Alam mo ba ang mangyayari kapag ganon? Magkakaroon ka ng mataas na lagnat at mas lalaki ang sugat mo. Baka nga mabulok pa yan at magnaknak. Sandaling nag-isip si Oriel. Ayaw niyang mangyari sa kanya ang sinabi ng pari. Kaya sa huli ay pumayag na siya na sumama rito sa kumbento. Pagdating sa kumbento ay inilabas ni Father Jacob ang first aid kit. Nilinisan nito ang sugat ni Oriel at tiniis niya ang hapdi at sakit. Gusto mo bang sagutin ko ang tanong mo sa akin kanina? Kung naniniwala ako sa aswang. Ang totoo ay hindi dapat ako naniniwala sa mga ganoong nilalang. Pero lumaki kasi ako sa isang lugar kung saan maraming aswang. Kaya naniniwala ko na may mga nilalang na gaya ng mga aswang. Kasama natin silang naninirahan dito sa mundo. Mahirap paniwalaan para sa iba. Pero totoong totoo sila. Ngayon, ang tanong ko naman ang sagutin mo, Oriel. Bakit mo ko tinanong kung naniniwala ako sa aswang? Father Jacob, aswang po kasi may gawa ng sugat ko na to. Kinagat po niya ako habang nasa labas po ako ng bahay namin kagabi. Ano ka mo? Totoo ba yung sinasabi mo? Paano magkakaroon ng aswang dito sa atin? Napakatagal ko nang nakatira rito, pero wala akong naririnig na balitang may aswang dito. Kahit nga po ako, Father Nagtataka kung bakit may aswang po dito sa atin. Pero Father, nagsasabi po ako ng totoo. Inatake po talaga ako ng aswang kagabi kaya may sugat po ako ngayon sa balikat ko, Father. Huwag ka mag-alala. Dahil naniniwala ako sa'yo. Pero sana ay napadaan lang ang aswang na yon at hindi manatili dito sa baryo natin. Kapag ganun kasing nangyari, ay malaki ang magiging problema nating lahat. Maya-maya ay natapos na ni Father Jacob ang paglilinis at paglalagay ng gamot sa sugat ni Oriel. Nagpasalamat at nagpaalam na si Oriel sa pari. Habang naglalakad siya pabalik sa bahay nila, ay medyo gumaan ang pakiramdam ni Oriel dahil kahit isa ay merong naniniwala sa pag-atake ng aswang sa kanya nung nakaraang gabi. Matapos ang pag-atake ng aswang kay Oriel, ay kumalat ang balita sa buong baryo na maging ang ibang pamilya ay sinalakay na rin ng mga aswang. May mga bahay na winasak, mga hayop na pinatay at mga tao na nasugatan. Ang dating tahimik na pamayanan ay napuno ng kaba at takot, lalo na sa tuwing sasapit ang dilim. Dahil sa mga nangyayaring yun, ay hindi na naikaila nina David at Benjo na totoo ang sinasabi ni Oriel na inatake siya ng isang aswang. Habang kumakain ng hapunan sina Oriel, ay binuksan ni Benjo ang usapan tungkol sa aswang. Grabe na pala ang nangyayari ngayon dito sa atin, Tay, no? May napatay na pala yung mga aswang. Kilala mo ba si Mang Kanor? Yung nagtitinda ng isda? Natagpuan daw na walang buhay ang katawan niya sa loob mismo ng bahay niya. Ang sabi, may mga nakarinig na humihingi daw ng tulong si Mang Kanor. Pero walang naglakas ng loob na tulungan siya kasi lahat ay takot nga doon sa aswang. Bakit naman sa dami pa na pwedeng mapatay nung aswang ay si Mang Kanor pa? Eh di, wala na ako mabibila ng murang isda. Pambihira naman. Bakit hindi na lang to si Oriel ang namatay nung inatake siya ng aswang? Huwag naman, Tay. Wala na tayong uutusan dito kapag namatay si Oriel, di ba? Kaya Oriel, sana ay humaba pa ang buhay mo at huwag ka kagad mamamatay, ha? Tinapik-tapik pa ni Benjo ang pisngi ni Oriel. Hindi sumagot si Oriel kahit pa malakas na nagtawanan sina David at Benjo. Kahit papano ay natutunan niya ng huwag magsalita
kahit pa anong gawin o sabihin ng dalawa sa kanya upang makaiwas siya sa gulo. Isang hapon, masayang umuwi ng bahay si Benjo. May dala itong isang malaking tropeyo. Sinabi nito kay David na nanalo ito sa liga ng basketball at ang grupo nito ang nag-champion. May inggit na naramdaman si Oriel, lalo na nang labis na ipagmalaki ni David si Benjo. Naisip niya ng mga sandaling yon na ang bagay na yon ay kailanman ay hinding-hindi niya mararanasan dahil wala siyang kayang gawin na maaaring ipagmalaki ni David. Napakaswerte ko talaga at ikaw ang naging anak ko, Benjo. Talaga binibigyan mo ko ng karangalan bilang tatay mo. Siyempre naman, Tay. Ayokong mauwi sa wala yung araw-araw kong pagpapractice, no? Kaya kahit nakipagbalyahan ako sa mga kalaban namin, ay ginawa ko para lang manalo kami. Pero ang siste, ganito na lang ba, Tay? Baka naman may makukuha akong premyo mula sa inyo. Ano bang premyo ang gusto mo, anak? Sabihin mo lang at baka kaya kong ibigay sa'yo. Hindi ba, Tay, pumunta tayo sa bayan ng isang araw tapos may nagustuhan akong sapatos? Baka pwedeng bilhin mo naman yun para sa akin, Tay. Sige na. Hindi ba, anak? 5,000 piso yung sapatos na yon? Opo, Tay, yun nga. Mas gaganahan po ako maglaro ng basketball kapag yun po ang gagamitin ko sapatos. Pwede bang iba na lang ang ipabili mo sa akin, Benjo? Wala pa kasi akong pera ngayon eh. Yung medyo mura lang. Bakit naman hindi mo yun bibilin para sa akin, Tay? Alam mo kung gaano ko kagustong magkaroon ng ganong sapatos, di ba? Saka, hindi ba ako karapat-dapat na bigyan ng premyo? Eh, Tay, may pagmamayabang mo naman ako sa mga kumpare mo dahil sa pagkapanalo ko eh. Gusto naman kitang bigyan ng premyo. Pero wag yung ganong kamahal na sapatos. Kung hindi yun ang premyong ibibigay mo sa akin, Tay, wag mo na lang akong bigyan. Ako na lang ang gagawa ng paraan para mabili ko yun. Hindi na hinintay pa ni Benjo na makapagsalita ang tatay nitong si David. Nagdadabog yung umalis na parang isang bata. Napailing na lamang si David habang pinapanood ang papalayong si Benjo. Makalipas ang ilang araw ay nakita ni Oriel si Benjo na umuwi na may bitbit na isang paper bag. Nagmamadaling pumasok si Benjo sa kwarto. Nagtaka si Oriel kung ano ang dala ni Benjo, kaya sumilip siya sa pinto ng kwarto at nakita niya na sapatos ang laman ng paper bag. Tuwang-tuwa na tiningnan ni Benjo ang sapatos at sinukat pa nito yon. Yes, sa wakas! Nabili na rin kita! Hindi napigilan ni Oriel ang sariling mag-usisa. Tuluyan na siyang pumasok sa kwarto. Nataranta si Benjo at hinablot nito ang kumot. Tinakpan nito ang suot nitong sapatos gamit ang kumot. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka pumapasok rito nang hindi kumakatok, ha? Huwag mo nang itago yung bago mong sapatos dahil nakita ko na. Sino may sabing tinatago ko sa ito? Ayoko lang makita mo at baka mamatay ka pa sa inggit. Benjo, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Paano mo nabili ang sapatos na yan? Hindi pumunta ako sa bayan, tapos pumunta ako sa tindahan ng sapatos. Nagpakuha ako sa tindera ng size ko, tapos nagbayad ako, ganon. Huwag mo akong pinipiloso po. Saan ka kumuha ng pera? Bakit ba ang dami mong tanong, ha? Kung naiinggit ka, ay sabihin mo na lang. Hindi ako naiinggit sa'yo, Benjo. Nag-aalala lang ako sa'yo at baka kung saan mo kinuha ang pera para mabili mo lang yan. Alam kong 5,000 piso ang halaga ng sapatos na yan dahil narinig ko kayo nung nag-uusap kayo ni tatay. Teka. Iniisip mo bang gumawa ako ng masama para magkaroon ng pambili ng sapatos ko? Anong tingin mo sa akin? Ha? Nagnakaw ako ganon, nang hold up? Para sa kaalaman mo, nag-ipon ako ng pera. Dinagdagan ko yung perang nakuha ko nung nanalo kami sa basketball. Pasensya ka na. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Nag-aalala. Aminin mo na kasi na naiinggit ka talaga sa akin. Kasi kahit kailan ay hindi ka magkakaroon ng ganitong kagandang sapatos. Kasi ang bagay lang dyan sa paa mo ay mumurahing tsinelas na butas.
Lumabas ka na nga rito. At naaalibadbaran ako sa pagbumuka mo. Buwisit! Pasensya ka na talaga, Benjo ah. Napapahiyang lumabas si Uriel ng kwarto ni na Benjo. Nang isarado niya ang pinto, ay sandali siyang natigilan dahil sa kabang biglang lumukob sa kanya. Hindi niya mawarian, pero naramdaman niyang may hindi magandang mangyayari. Kinagabihan, pagdating ni David ay mas lalong lumakas ang kutob ni Uriel na may ginawang hindi maganda si Benjo dahil hindi nito ipinakita kay David ang bago nitong sapatos. Habang naghahain ng hapunan si Uriel, ay pumasok si David sa kwarto. Maya-maya ay biglang sumigaw ng malakas si David na para bang galit na galit yun. Hanggang sa tinawag nito si Uriel at Benjo. Naunang nagpunta si Benjo sa kwarto. Pagpasok doon ni Uriel ay nakita niya na hawak ni David ang isang maliit na kahon na walang laman. Bakit po tay? May problema po ba? Umamin na ang isa sa inyo. Sino ang kumuha ng perang nakalagay sa kahon na to? Sino? Hindi po ako, tay. Hindi ko nga po alam na may pera dyan eh. Lalo na po ako. Ngayon ko lang po nakita ang kahon na yan. Hindi ba sinabi ko sa inyo na kaya ako nag-iipon ng pera ay para ipaayos ang sira sa bahay ko? Tapos nanakawin nyo lang ang perang iniipon ko? Aba, tay. Hindi po ako nagnakaw. Hindi ako kumuha ng pera mo. Ikaw, Uriel, umamin ka. Ikaw ba nagnakaw ng pera ko? Hindi po ako. Sandali. Benjo, hindi ba bumili ka ng bagong sapatos? Anong sapatos ang sinasabi mo? Wala akong biniling sapatos, no? Huwag ka mag-imbento ng kwento, ah. Nang dahil sa pagsisinungaling na yon ni Benjo, ay napagtanto ni Uriel na ito ang kumuha ng pera ni David. At ang perang yon ang ginamit nito para makabili ng sapatos. Natakot si Uriel na siya ang mapagbintangan, kaya naisip niya na kahit mapahamak na si Benjo ay kailangan niyang magsabi ng totoo. Tay, nakita ko po si Benjo kanina na may dalang bagong sapatos. Siguro po ninakaw niya po ang pera niyo at yung po ang pinambili niya. Yung po yung sapatos na gusto niyang ipabili sa inyo eh, pero hindi niyo po nabili. Hoy, tumigil ka, Uriel, ha? Gumagawa ka lang ng kwento. Pero totoo, ikaw talaga nagdakaw ng pera ni tatay. Wala akong bagong sapatos para sa kaalaman mo. Meron, nakita kong suot mo kanina. Sandali, baka nasa ilalim lang ng papag. Yuyuko na sana si Benjo para silipin ang ilalim ng papag, pero malakas siyang hinila ni Benjo sa magkabilaan niyang balikat. Itinulak siya nito, sabay suntok sa kanyang muka. Bahagyang nahilo si Uriel sa lakas ng suntok ni Benjo. Sira ulo ka! Talagang ibibintang mo pa sa akin ang kasalanan mo? Tatay, huwag mo sabihin na maniniwala ka sa Uriel na yan. Alam mo na hindi ako magnanakaw. Kung meron mang magnanakaw dito, ay si Uriel yun. Hindi ba't binawasan niya yung benta ng gulay dati para lang makabili siya ng soft drinks? Huwag ka mag-alala, Benjo. Mas naniniwala ako sa'yo kesa sa Uriel na ito. Lumapit si David kay Uriel at sinakal siya nito gamit ang isang kamay. Tay! Tay, tama na po! Hindi na po ako makahinga! Tama na po, tay! Talagang hindi ka makakahinga hanggang sa umamin ka. Nasaan na ang pera ko? Ilabas mo! Wala po akong ilalabas dahil hindi po ako nagdakaw nun. Si Benjo po talaga kumuha nun, tay. Tignan niyo po sa ilalim ng higaan niyo. Baka nandun po yung bagong sapatos niya. Muling sinuntok ni Benjo sa muka si Uriel. Nabitiwan siya ni David at napahandusay siya sa sahig. Napakasinungaling mo talagang hayop ka. Tay, mukhang hindi niya ilalabas ang pera mo. Ang dapat dyan, binubugbog. Hinila ni David si Uriel at nang nakatayo na siya, ay malakas siya nitong sinapak sa muka. Bumagsak siya sa sahig at bago pa siya makabangon, ay malakas siyang sinipa ni David sa likod. Tumulong na rin si Benjo sa pagsipa sa kanya. Paulit-ulit na tinanggap ni Uriel ang bawat sipa at suntok hanggang sa halos
Hindi na siya makatayo. Ang katawan niya ay puno na ng pasa at dumudugo na ang gilid ng kanyang labi. Ano? Sasabihin mo na ba kung nasa ng pera ko? O nakukulangan ka pa sa bugbog? Marahang tumayo si Uriel kahit hirap na hirap siyang gumalaw. Wala akong sasabihin dahil hindi akong kumuha ng pera mo. Alam kong alam mo na si Benjo ang nagnakaw ng pera mo, Tay. Pero hindi mo siya kayang saktan. Kasi anak mo siya, tama? Pero alam mo ba, Tay, na sa ginagawa mong pangungunsinti sa kanya, ay mas lalo mo lang siyang tinutulak para maging masama. Wala kang karapatan makialam sa kung paano ko itatrato ang anak ko, ha? Sige, sa'yo na ang pera ko na ninakaw mo. Pero umalis ka na rito. Lumayas ka na! Layas! Hindi mo na ako kailangan palayasin. Dahil pagod na ako sa inyong dalawa. Pagod na akong maging utusan nyo. Pagod na akong maging alila nyo. Pagod na akong pakitaan kayo ng kabutihan. Kahit napakasama ng pagtrato nyo sa akin. Pagod na ako. Ubus na ako. Snos! Ang dami mo pa sinasabi. Umalis ka na lang. Layas! Sana ay makaramdam ka naman ng kahit konting konsensya, Benjo. Sana ay hindi mo pagsisiyan ng lahat ng kasamaang ginawa mo sa akin. At ikaw, Tay, kahit hindi mo ako itinuring na anak, ay igagalang at irerespeto pa rin kita. Pero sana ay maliwanagan ang pag-iisip mo na walang magandang maidudulot ang pagiging bulag mo sa kasamaan nitong si Benjo. Umahimik ka at baka mabugbog pa kita ulit. Sige na, umalis ka na dito, Uriel. Tumiim ang bagang ni Uriel bago siya tumalikod. Umalis siya ng bahay na yon na walang dalang kahit ano maliban sa suot niyang damit. Nang gabing yon ay napuno na siya at hindi niya na kinaya ang mga ginagawa ni na David at Benjo sa kanya. Napagtanto niya na kahit na anong bait niya ay meron din pala siyang hangganan. Naglakad ng naglakad si Uriel habang walang tigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nang makarating siya sa dulong bahagi ng baryo kung saan wala ng kabahayan, ay nanghihinang napaluhod sa lupa si Uriel. Tumingala siya sa langit na punong-puno ng bituin at doon na tuluyang bumuhos ang kanyang emosyon. Diyos ko, bakit? Bakit ganun? Bakit ganito palagi ang kapalit ng lahat ng kabutihan ko? Akala ko po ba kapag naging mabuting tao ko, ay kabutihan din na matatanggap ko? Hindi mo ba naririnig ang paulit-ulit kong dasal sa'yo? Kung tunay ka makapangyarihan, bakit hinahayaan mo na apiin ako ng mga taong dapat sana ay magmahal sa akin? Panginoon, pagod na ako. Pagod na ako maging mabuti tapos makukuha akong kapalit ay puro pasangit lang. Sabihin nyo, anak nyo ba talaga ako? Mahal mo ba talaga ako? Nangihinang napayuko si Uriel habang humihikbi. Naituon niya ang mga kamay niya sa lupa. Sa dami ng hindi magagandang nangyayari sa buhay niya, ay hindi niya na napigilan ang sarili na sisihin ang Panginoon. Napapitlag si Uriel nang may narinig siyang yabag ng paa sa kanyang likuran. Paglingon niya, ay kumunot ang kanyang noo nang may nakita siyang matandang lalaki na may pasan sa balikat nito na isang pahabang kahon na gawa sa kahoy. Nakasuot ang lalaki ng puting kamiseta. Kahit nakatalikod ang matanda, ay ramdam ni Uriel na nahihirapan yung buhati ng kahon base sa mabagal nitong pagakbang. Umurong ang luha ni Uriel
dahil ang unang bagay na pumasok sa utak niya pagkakita niya sa matanda ay ang tulungan yun. Tumayo siya at nilapitan niya ang matanda. Nang magtama ang mga mata nila, ay may kakaibang naramdaman si Uriel. Sa maikling sandali, ay gumaan ng pakiramdam niya at tila nawala lahat ng bigat niya sa dibdib. Manong, tutulungan ko na po kayo. Mukhang hirap na hirap po kayo sa pagbubuhat niyang kahon eh. Huwag ka mag-alala. Kaya ko to. Walang pasa din na hindi ko kayang dalhin. Pero Manong, nahihirapan po kayo eh. Mahirap, pero kailangan kong kayanin. Ngumiti ang matandang lalaki at muling nagpatuloy sa paglalakad. Pero hindi kaya ni Uriel na walang gawin habang may nakikita siyang matandang nahihirapan. Kaya hinabol niya ito. Teka, sandali lang po Manong. Manong, ako na po magbubuhat ng dala niyo. Sigurado ka ba na kaya mong buhatin ang dala ko? Aba, oo naman po. Batak po sa mabibigat na gawain ng katawan ko eh. Kayang-kaya ko pong buhatin yan. Sige, tignan natin kung kaya mong buhatin ang aking pasanin. Ibinaba ng matandang lalaki ang kahon sa lupa. Sige iyo, ngayon, buhatin mo na. Sige po. Mauna na po kayo sa paglalakad at susunod na lang po ako sa inyo kung saan man niyo po ito dadalhin. Naglakad na ang matandang lalaki habang si Uriel ay yumuko upang buhatin ang kahon. Ngunit nang subukan niyang buhatin ang kahon, ay biglang nanginig ang kanyang mga tuhod. Pilit niyang itinataas ang kahon, ngunit kahit anong lakas ang ilaan niya, ay hindi man lang ito gumalaw ng bahagya sa lupa. Dama niya ang panghihina sa kanyang mga braso at likod. Kumawala ang pawis sa kanyang noo. Labis siyang nagtaka kung paanong nadala ng matandang yun ang ganong kabigat na kahon. Teka, Manong! Sandali lang po! Bakit? May problema ba? Manong, hindi ko po kasi mabuhat tong kahon eh. Ano po ba laman ito? Bakit sobrang bigat naman? Naglakad pabalik ang matandang lalaki kay Uriel habang nasa likod nito ang mga kamay. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na yan ay aking mga pasanin? Napakabigat ba? Ngunit kahit mabigat, ay patuloy ko pa rin itong dinadala at hindi ako nagrereklamo dahil naniniwala ko na pagkatapos kong buhatin yan, ay may gantimpala akong makukuha. Ano po bang sinasabi niyo? Ano po ba talagang laman ito? Ang laman niyan ay ang lahat ng aking pasanin. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo kanina? Ngunit, nais mo bang maranasan ang kahit katiting ng aking pinapasan sa araw-araw? Pumapayag ka ba? Naguguluhan po ako, Manong. Hindi ko po kayo maintindihan eh. Pero sige po. Kung yan po ang paraan para mabuhat ko po ang kahon na to, pumapayag po ako. Sa susunod na 7 araw, ay hahayaan kong dalhin mo ang kapiraso ng aking pasanin. Dadalhin mo to kung saan ka dadalhin ng iyong mga paa. At doon mo mauunawaan ng isang bagay na nais kong ipaunawa sa iyo. Tinapik ng matandang lalaki ang balikat ni Uriel at saka yun naglakad palayo. Natigilan si Uriel at hindi niya alam kung bakit hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Pinanood niya ang matandang lalaki hanggang sa nawala na yun sa kanyang paningin. Doon na nagising si Uriel sa isang napakahabang pagkatulala. Manong! Manong, yung kahon po nyo! Manong, naiwan nyo yung kahon nyo! Napakamot na lamang sa ulo si Uriel nang hindi na bumalik ang matandang lalaki. Grabe naman si Manong. Iniwan na talaga niya tong kahon niya.
Pero hindi ko to pwedeng iwan dito. At baka balikan niya to. Pero paano ko naman to bubuhatin? Hindi ko nga mabuhat to kanina. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Uriel. Muli niyang sinubukang buhatin ang kahon at nagulat siya dahil sa pagkakataon na yon ay nagawa niya ng maiangat sa lupa ang pahabang kahon. Mabigat pa rin yon, pero kaya niya nang buhatin. Nakangiwi ang muka na pinasan ni Uriel ang kahon sa kanyang balikat. Nagsimula siyang maglakad patungo sa direksyong pinuntahan ng matandang lalaki. Mabagal ang paghakbang niya dahil ramdam pa rin niya ang bigat ng kahon. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay natanaw niya ang simbahan. Nang nasa tapat na siya ng simbahan, ay ibinaba muna niya ang kahon. Tagaktak na ang pawis sa kanyang muka at katawan. Ay, Diyos ko! Napakabigat naman ang kahon na to. Nasaan na kaya si Manong? Pero, paano kaya nangyari na nung una ay hindi ko ito mabuhat? Tinapik lang ako ni Manong sa balikat parang nagkaroon ako bigla ng lakas para buhatin to. Nakapagtataka naman. Nagulat si Uriel nang bumukas ang pinto ng simbahan at lumabas si Father Jacob. Maging ang pari ay nagulat pagkakita sa kanya. Uriel, anong ginagawa mo rito? At bakit puro ka pasa? Father Jacob. Halika sa loob. Pumasok ka muna. Hindi na muna nagsalita si Uriel. Binuhat niya ang kahon at sumunod siya kay Father Jacob papasok sa simbahan. Dumiretso sila sa kumbento at kinuha siya ng pari ng mainit na kape. Doon na tuluyang bumuhos ang luha ni Uriel nang naalala niya ang pambubugbog na ginawa ni David at Benjo sa kanya. Hinayaan lang siya ni Father Jacob sa kanyang pag-iyak. Inabutan pa siya nito ng panyo para punasan ang kanyang luha at sipon. Nang medyo kumalma na si Uriel, ay saka lang muling nagsalita ang pari. Kung handa ka nang magkwento, ay handa na rin akong makinig sa iyo, Uriel. Pinagbintangan po kasi ako ni Tatay at Benjo. Naninakaw ko yung perang iniipon ni Tatay. Pero ang totoo po nun, Father, si Benjo po talaga nagnakaw nun kasi ginamit niya po yung pera para bumili siya ng bagong sapatos. Nang dahil ba roon, ay kaya ka nila sinaktan? Opo. Binugbog po nila ako, Father. Hindi na sila naawa sa akin kahit nagmamakaawa ako sa kanila. Tapos, pinalayas po nila ako. Bakit ganon, Father? Akala ko ba kapag naging mabuti ka sa kapwa mo, ay kabutihan din ang isusukli sa'yo? Pero bakit parang pinabayaan ako ng Diyos? Bakit kahit naging mabuting tao ko, ay ganitong pagpapahirap ang nakukuha ko? Huwag mong sabihin yan, Uriel. Mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya pinapabayaan. Ang lahat ng nangyayari sa buhay natin, maganda man o hindi, ay isang proseso na magdadala sa atin kung saan tayo nararapat. Hindi nga ba't sinabi sa Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 16, kapag tayo ay nagbibigay at naglilingkod sa iba, tayo ay nagpapakita ng pag-ibig at kagandaang loob na nagpapakita ng ating pananampalataya sa Diyos. Patuloy tayong maging mapagbigay at mabuti sa kapwa upang mapasaya natin ang puso ng Diyos. Hindi ko po ba napapasaya ang Diyos sa ginagawa ko, Father? Kulang pa ba ang pagtitiis at kabutihang ginagawa ko? Kaya ganito ang nangyayari sa akin? Ano pa ba ang dapat kong gawin, Father? Hindi kulang ang iyong ginagawa dahil sa mata ng Diyos ay sapat tayong lahat. Gaya ng aking sinabi,
ay may dahilan ang lahat ng nangyayari sa buhay ng mga tao. Maging matyaga ka lamang at darating ang tamang panahon na malalaman mo kung bakit kailangan mangyari ang lahat ng nangyari sa'yo. Ang sabi mo kanina, pinalayas ko sa inyo, di ba? Uriel, bukas ang simbahan sa'yo. Maaari ka manatili rito hanggang sa gusto mo. Maraming salamat po, Father Jacob. Ang totoo po hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta Gusto mo bang tumulog tayo sa pulisya sa pambubugbog na ginawa sa'yo ni David at Benjo? Pwede silang kasuhan at makulong sa ginawa nila sa'yo. Malakas ang laban mo dahil matibay ang ebidensya mo laban sa kanila. Wag na po, Father. Ayoko pong makulong sila. Ang gusto ko lang pong mangyari ay mapagtanto nila ang kasalanang ginawa nila sa akin. Kahit ganito po ang ginawa nila sa akin, ay mahal ko pa rin po sila. Dahil sila na lang po ang pamilya ko. Sigurado ka ba sa desisyon mo na yan? Opo, Father. Sigurado po ako. Napakabuti talaga ng puso mo, Uriel. Oo nga pala. Ihatid na kita sa kwarto mo. Tapos, doon ko na rin lalagyan ng gamot yung mga pasamo. Teka, ano ba yung kahon na dala mo? Mga gamit mo ba yan? Hindi po, Father. Doon po yan sa matandang lalaki na nakasalubong ko kanina Napakabigat nga po niyan Tutulungan ko po sana siya na dalhin yan. Pero bigla niyang iniwanan sa akin yung kahon. Ang sabi po niya, 7 araw po na nasa akin ang kahon. Kaya naisip ko po na baka balikan at kunin niya yan sa akin. Ang mabuti pa, ay ako na magbubuhat niyan. Mabigat po yan, Father. Baka hindi niyo po kayanin. Ano ka ba? Kaya ko yan. Hindi pa naman ako ganun katanda. Sinubukan ni Father Jacob na buhatin ang kahon. Pero kahit ang maigalaw yun ng kaunti, ay hindi nito nagawa. Napakabigat naman ang kahon na ito. Kaya nga po, Father Nung una rin po, hindi ko po yan nabuhat. Pero nung tinapik po ako ng matanda sa balikat ko, bigla ko na po yan nabuhat. Ako na po magbubuhat niyan, Father. Susunod na lang po ako sa inyo. O sige, sumunod ka na lang sa akin. Naglakad na si Father Jacob at binuhat na ni Uriel ang pahabang kahon. Dinala siya ni Father Jacob sa isang maliit na silid sa ibaba ng kumbento. Nilagyan na rin ito ng gamot ang mga pasa niya. Nang masiguro ng pari na maayos na ang lagay ni Uriel, ay lumabas na ito at iniwanan siya sa silid na yun. Nahiga na si Uriel sa kama at isinantabi niya muna ang lahat ng problema niya. Pumikit siya at hindi nagtagal ay nakatulog na siya. Sa pagtulog ni Uriel ay isang kakaibang panaginip ang dumalaw sa kanya. Sa panaginip ni Uriel ay nakita niya na naglipa na sa baryo nila ang mga aswang. May mga taong tumatakbo at inaatake ng mga halimaw. Nasa gitna si Uriel ng lahat ng yon hanggang sa nakita niya ang pahabang kahon sa kanyang paanan. Binuksan niya yon at tumambad sa kanya ang isang mahaba at matulis na espadang kulay ginto. Kinuha ni Uriel ang espada at nang itaas niya yon ay naglabas yon ng nakakasilaw na liwanag na naging dahilan para umalis ang mga aswang. Nagising si Uriel na mabilis ang pintig ng kanyang puso at basang-basa ang katawan niya sa pawis. Napaupo siya at ang kanyang mga mata ay agad na napatingin sa kahon na nasa tabi ng kama. Bumaba ng kama si Uriel at lumuhod sa tabi ng pahabang kahon. Totoo kaya yung nasa panaginip ko? Na espada ang laman ng kahon na to? Hindi naman siguro malalaman ng matandang yun na binuksan ko to. Mabuksan nga. Nanginginig ang mga kamay ni Uriel nang hawakan niya ang kahon. Kinapa niya sa gilid ang bukasan nun at unti-unti niyang inangat ang takip ng kahon. Nang buksan niya ang kahon, ay napasinghap siya nang malaman
na gininto ang espada ang laman nun. Kung ano ang itsura nun sa kanyang panaginip, ay ganun na ganun din yun sa personal. Para saan kayang espadang to? Bakit dala to ng matandang lalaki? Bakit kasi bigla na lang siyang nawala eh? Eh di sana naitanong ko sa kanya kung bakit siya may dalang espada. Nahulog si Uriel sa malalim na pag-iisip, pero wala siyang nakuwang kasagutan. Napagtanto niya na masasagot lamang ang lahat ng gumugulo sa kanyang isipan sa oras na muli silang magkita ng matandang lalaki na nagmamay-ari ng kahon. Kinabukasan ay nanibago si Uriel sa buhay niya sa kumbento. Wala nang nag-uutos sa kanya ng gagawin niya at hindi na niya kailangang kabahan na baka may magawa siyang mali. Naging payapa ang maghapon niya sa kumbento at kapag wala siyang ginagawa ay nagbabasa siya ng Biblia. Isang hapon, nasa hardin ng simbahan si Uriel. Habang nagbabasa siya ng Biblia, nakaupo siya sa isang mahabang upuan. Maya-maya, tumabi si Father Jacob sa kanya at ngumiti ito. Natutuwa ako dahil palagi kitang nakikitang nagbabasa ng Biblia. Ipagpatuloy mo lang yan. Father Jacob, pakiramdam ko po kasi nasa Biblia ang kasagutan sa mga nangyayari sa buhay ko, Father. Ang hirap po kasing maintindihan ng mga nangyayari sa buhay ko eh. Parang lagi ako nag-iisa. Kahit lumalapit ako sa Diyos, pakiramdam ko, wala akong nakukuhang sagot. Uriel, minsan ay hindi natin agad naririnig ang sagot ng Diyos dahil hindi natin binubuksan ang ating puso sa kanyang salita. Ang Biblia ay hindi lamang aklat ng mga kwento o batas. Ito ay buhay na tinig ng ating Panginoong Diyos. Sa tuwing binabasa mo ito, parang nakikipag-usap ka na rin sa ating Panginoon. Pero Father, hindi ko maintindihan ng ibang nakasulat dito. Hindi mahalaga kung mabilis mong maintindihan ng mga nakalagay sa Biblia. Ang mahalaga, binubuksan mo ang sarili mo sa gabay ng Espiritu Santo. Habang paulit-ulit mong binabasa ang Biblia, ay dahan-dahan mong mararamdaman ng bawat talata rito ay nagiging tugon sa mga tanong at hinanakit ng puso mo. Anak, tandaan mo, ang Biblia ay parang ilaw sa dilim. Hindi nito agad pinapakita ang buong daan, pero sapat na liwanag ang ibinibigay nito para makapagsimula kang lumakad at umusad. Tahimik na napatingin si Uriel sa Biblia ang kanyang hawak. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang mga salita ni Father Jacob ay hindi lamang payo, kundi paanyaya para mas palawigin pa niya ang pananampalataya niya sa Panginoong Diyos. Isang gabi, muling nabulabog ang baryo ni Uriel dahil sa pag-atake ng mga aswang. Mula sa kumbento ay narinig ni Uriel ang sigawan ng mga tao. Lumabas siya ng kanyang silid at pagpasok niya sa simbahan ay nakita niya si Father Jacob na pinapapasok ang ilang mga tao roon. Lahat ay bakas ang takot sa muka. May matanda, bata at mga kabataan na lahat ay naisip na maging kanlungan ang simbahan para sa gabi na yon. Bilisan nyo! Pumasok na kayo rito bago pa dumating ang mga aswang! Bilisan nyo! Lumapit si Uriel sa pari upang kausapin ito. Sumasalakay na naman po ba mga aswang, Father? Oo, kaya nandito ang mga tao dahil alam nilang mas ligtas sila rito sa loob ng simbahan. Pero parang hindi ko po nakikita sila Tatay at Benjo ah. Father, wala po ba sila rito? Hindi ko rin sila nakikita. Malamang naroon sila sa bahay nila, gaya ng ibang tao na ayaw iwan ang kanilang tahanan. Father, kailangan ko po masiguro ang kaligtasan nila. Lalabas po muna ako. Hindi kita pinapayagan na lumabas, Uriel.
Masyadong mapanganib ang gagawin mo. Hindi ko po sila pwedeng pabayaan, Father. Kahit naging hindi maganda ang trato nila sa akin, ay sila lang po ang pamilyang meron ako. Susunduin ko lang po sila at dadalhin dito sa simbahan. Hintayin na lang natin sila rito. Siguro naman darating din sila mamaya. Hindi ko po kaya maghintay sa walang kasiguruduhan, Father. Huwag po kayo mag-alala dahil mag-iingat po ako. Kaya ko po ang sarili ko. Umalikod na si Uriel at tumakbo siya pabalik sa kumbento. Hindi niya pinansin ang pagtawag ni Father Jacob sa kanya. Pagpasok niya, sa ginagamit niyang silid, ay hinila niya mula sa ilalim ng higaan ang pahabang kahon. Binuksan niya yon at mula roon ay kinuha niya ang ginintuang espada. Maigpit niya yung hinawakan at naramdaman niya ang paggapang ng kakaibang lakas at tapang sa buo niyang katawan na alam niyang galing sa espada. Nakita ko sa aking panaginip na ikaw ang aking ginamit sa pakikipaglaban sa mga aswang. Naniniwala ako na ikaw din ang magagamit ko para labanan ng mga aswang na nandito sa aming baryo. Alam kong kaloob ka ng Diyos, kaya sana ay tulungan mo ko. Lumabas si Uriel ng kumbento na dala ang espada. Pagdating niya sa kabayan, ay napansin niya ang katahimikan ng paligid. Pero ramdam niya ang mga matang nakasunod sa bawat galaw niya. Tinalasan niya ang kanyang pakiramdam at inihanda ang sarili sa kung anong pwedeng mangyari. Malalaki ang mga hakbang na tumakbo si Uriel sa bahay ni na David. Pagdating niya roon, ay kumatok siya sa pinto. Tay! Tay! Benjo! Nandiyan ba kayo sa loob? Tay! Oh, Uriel, ano ginagawa mo rito? Umalis ka rito! Tay, may mga aswang po sa labas. Delikado po dito. Baka pasukin po nila kayo rito eh. Kailangan po nating magpunta sa simbahan dahil mas ligtas po kayo ron. Huwag ka na nga magpakabayani pa dyan para sa amin. Hindi ka namin kailangan. Kaya namin ang sarili namin. Magsasalita pa sana si Uriel nang marinig niya ang pagkawasak ng bubong ng bahay ni na David. Sinundan yun ng malakas na sigaw ni na David at Benjo. Alam ni Uriel na may nakapasok ng aswang sa loob, kaya gamit ang espada ay sinira niya ang pinto. Nang bumagsak ang pinto, ay nakita niya ang isang aswang na nasa ibabaw ng nakahiga na si Benjo, habang si David ay nasa isang sulok lamang at nakatulala. Layuan mo sila! Kampong ka ng kadiliman! Matapang na sumugod si Uriel sa aswang. Biglang tumingin ang aswang sa kanya at tumalon yun papunta sa kanya. Iwinasiwas ni Uriel ang espada at bumaon yun sa balikat ng aswang. Humiwa ang talim ng espada sa balikat ng aswang hanggang sa dibdib nito. Sa isang iglap ay naging abo ang aswang sa harapan ni Uriel. Teka, paano mo nagawa yun? Hindi na po importante kung paano. Sumama na po kayo sa akin sa simbahan. Dahil sa takot ay wala nang nagawa sina David at Benjo kundi sumama kay Uriel sa paglabas ng bahay. Ngunit hindi pa man sila nakakalabas ng bakuran ay dalawang aswang na may mahahabang kuko at mapupulang mga mata ang sumalubong sa kanila. May mga aswang na naman, tatay! Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo. Ako ang haharap sa mga hayop na yan. Hindi na nag-aksaya ng sandali si Uriel. Itinaas niya ang ginintuang espada at hinarap niya ang dalawang aswang. Nang sumugod ang mga aswang, ay hinati ni Uriel sa gitna ang katawan ng isa. Ang isa pang aswang ay mas mabilis. Tumalon yun patungo kay Uriel habang nakaumang ang matutulis nitong mga kuko na handang wasakin ang katawan ni Uriel. Ngunit sinalubong ito ng ginintuang espada na diretsong tumagos sa dibdib nito. Nag-ugat ang liwanag mula sa sugat nito at tuluyang naging abo ang aswang. Tara na, wala na sila. Sabay-sabay silang tumakbo papunta sa direksyon ng simbahan. Ngunit hindi pa sila nakakalayo
nang biglang lumitaw ang napakaraming anino mula sa mga bubungan, mga puno at maging sa madidilim na sulok ng kalsada, hanggang sa tuluyan na nilang nakita ang napakaraming aswang na nasa kanilang unahan. Diyos ko po, napakarami nila. Katapusan na natin. Hindi ako papayag na masaktan nila kayo. Diyan lang kayo sa likod ko. Akong bahala. Walang bakas ng takot sa mukha si Uriel. Itinaas niyang muli ang espada at sinalubong niya ang pagdagsa ng mga aswang. Sa bawat wasiwas ni Uriel ng espada ay may aswang na tinatamaan at nagiging abo. Ang bawat pag-atake niya ay parang kidlat na humahawi sa dagat ng kadiliman. Lumundag ang 3 aswang mula sa kaliwa, ngunit handa si Uriel. Isang malakas na hampas ng espada mula sa baba paitaas ang kanyang ginawa at nagkahiwa-hiwalay ang mga katawan ng 3 aswang. Makalipas lamang ang ilang minuto ay wala ng aswang ang natira at doon na muling tumakbo sina Uriel, David at Benjo papunta sa direksyon ng simbahan. Nang nasa harapan na sila ng pinto ng simbahan, ay malakas na kumatok si Uriel. Buksan niyo ang pinto! Father Jacob! Buksan niyo po ito! Ako po to si Uriel! Agad namang binuksan ang pinto at pinauna ni Uriel na makapasok sina David at Benjo. Nang masiguro niya na wala ng aswang na nakasunod sa kanila, ay saka siya pumasok at mabilis na isinarado ang pinto. Napasandal si Uriel sa pinto habang habol ang kanyang paghinga. Napansin niya na lahat ng tao ay nakatingin sa kanya at nagtataka kung bakit puno ng dugo ang kanyang katawan. Lumapit ang nag-aalalang si Father Jacob kay Uriel. Mabagin langit! Ano nangyari sa'yo, Uriel? Bakit puno ka ng dugo? Nasugatan ka ba ng mga aswang sa labas? Hindi po, Father. Ang mga dugo pong ito ay dugo po ng mga aswang na nakaharap ko. Ang ibig mo sabihin napatay mo sila. Opo, ginamit ko pong espadang to para labanan ng mga aswang. Magtungo tayo sa silid ko. Doon tayo mag-usap. Naunang nagtungo si Father Jacob sa kwarto nito. Agad namang sumunod doon si Uriel. Pagkasarado niya ng pinto, ay saka siya tinanong ng pari. Totoo ba ang sinabi mo, Uriel? Pinatay mo mga aswang gamit ang espadang yan? Sa maniwala man po kayo't sa hindi. Totoo po, Father. Pinatay ko po talaga ang mga aswang. Pero paano? At saan mo nakuha ang ganyang klase ng espada? Ito po yung laman ng kahon. Nadala ko na ipinahiram sa akin ng matandang lalaki. Hindi ko po alam. Pero parang alam niya na kailangan ko po ang espadang to upang labanan ng mga aswang na sumasalakay dito sa ating baryo. At isa pa, hindi ko rin po alam. Pero kapag hawak ko po ang espadang to, ay parang pinapalakas po ko at pinapatapang niya ako. Kahit napakaraming aswang ang nakaharap ko kanina, Father, ay wala po ako naramdamang takot kahit konti. Kung sino man ang matandang lalaking tinutukoy mo, ay maraming salamat sa kanya. Pero higit na dapat kaming magpasalamat sa iyo, Uriel, dahil sa tapang na ipinakita mo. Ikaw ang kauna-unahang tao rito sa ating baryo na nagkaroon ng lakas ng loob na labanan ng mga aswang. Walang anuman po, Father. Pero sana ay magtagpo muli ang landas namin na matandang yun para makapagpasalamat po ako sa kanya at maliwanagan ang mga katanungan sa aking isipan. Gusto ko pong malaman kung sino ba talaga siya. Nang gabing yun ay magdamag na nanatili ang mga tao sa loob ng simbahan. Tumulong si Uriel sa pamamahagi ng pagkain sa mga tao, habang si Father Jacob ay pinangunahan ang pagdarasal. At nang bahagya ng sumilip ang araw sa silangan, ay sakalang umuwi ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay dahil alam ng mga ito na ligtas na ang lumabas ng ganung oras.
Dahil sa pakikipaglaban ni Uriel sa mga aswang, ay lumaki ang paghanga ng mga tao sa kanya. Palaging laman ng usapan ng mga tao. Ang kanyang kabayanihan at ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pag-asa. Ngunit hindi pa ron nagtapos ang pagsalakay ng mga aswang. Ilang gabi ring dumating ang mga yon ng sabay-sabay. Subalit ni isa ay walang nakaligtas sa talim ng espada ni Uriel. Kahit gaano karami ang umatake, ay isa-isang nauupos ang mga yon na parang alikabok sa hangin. Tuluyan na ring nanirahan si Uriel sa kumbento kasama ni Father Jacob. Tumutulong siya sa pari kapag meron itong misa at naglilinis din siya ng kumbento at simbahan. Sa piling ni Father Jacob ay nakatagpo siya ng panibago niyang pamilya na tinatrato siya ng tama at may kasamang respeto at pagmamahal. Isang umaga, habang naglalagay ng sariwang bulaklak si Uriel sa altar ng simbahan, ay biglang dumating sina David at Benjo. Kapansin-pansin na tila nahihiyapan lumapit ang dalawa kay Uriel, kaya siya na mismo ang lumapit sa mga yon. Tay, Benjo, ano pong ginagawa niyo rito? Nandito kami. Para humingi ng tawad. Labis kaming nakonsensya sa mga ginawa namin sa'yo nung iniligtas mo kami sa mga aswang. Uriel, naiintindihan ko na ang sakit na ibinigay namin sa'yo ay hindi kayang burahin ng kahit na anong salita. Pero sana mapatawad mo pa rin kami. Ako rin, Uriel. Ay, Kuya Uriel pala. Sorry sa lahat ng kasamaan ko sa'yo. Sorry kung hindi kita itinuring na kapatid. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Matagal ko na kayong pinatawad. Hindi ko man maintindihan noon kung bakit kailangan ko maranasan ang lahat ng sakit na yon. Pero natutunan kong mahalin pa rin kayo kahit anong mangyari. Kalimutan na natin ang mga nangyari sa ating nakaraan. Wala na yon. Maraming salamat ha. Talagang napakabuti ng puso mo, Uriel. Sa kabila ng pagiging malupit namin sa'yo, ay nagawa mo pa rin kaming patawarin. Ako rin naman po mahihirapan kapag hindi ako nagpatawad. Kung ganun, maaari bang umuwi ka na sa bahay? Pangako, nagbago na kami ni Benjo. Hindi ka na namin aalilain. Maraming salamat po, Tay. Pero hindi po muna ako makakauwi sa atin dahil may nakalaan na tungkulin para sa akin. Sa susunod na buwan po, ay papasok na po ako sa seminaryo. Matagal ko na pong nararamdaman ng pagtawag ng Diyos sa akin at gusto kong ialay ang buhay ko bilang isang pari. Natahimik si Mang David. Saglit itong yumuko. Nang umangat ang mukha nito, ay matamis itong ngumiti. Naiintindihan ko. Kung yan ang desisyon mo, ay susuportahan ka namin. Bago tuluyang magpaalam si Uriel sa dalawa, ay isang mahigpit na yakap ang ibinigay niya sa mga ito. Isang yakap na puno ng pagmamahal at pagpapatawad. Matapos na makausap ni Uriel sina David at Benjo, ay tuluyan ang nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Nagtungo siya sa kwarto niya sa kumbento at nagulat siya nang makita niya roon ang matandang lalaking nagpahiram sa kanya ng kahon. Nakangiti yun sa kanya habang nakaupo sa gilid ng kama. Manong? Teka, ano pong ginagawa niyo rito? Paano po kayo nakapasok dito? Bukas ang pinto, kaya nakapasok ako. Saka hindi ba ang usapan natin 7 araw ko lang ipapahiram sa'yo ang aking pasanin? Ngayon ay kukunin ko na ito. Manong, mabuti naman po't nagpakita ulit kayo sa akin. May mga gusto po akong itanong sa inyo Bakit po ba napakabigat po ng kahon nyo? At yung gininto ang espada, anong klaseng espada po ba yun?
Ang kahon ay sagisag ng mga kasalanan at pasaning dala ng mga tao. Habang sinusubukan mo itong buhatin, ay mas lalo itong bumibigat. Ngunit kung isusuko mo ito sa Panginoon, siguradong gagaan ito hanggang sa magagawa mo na itong bitiwan at iwanan. Maaari mo rin itong ihalin tulad sa mga pinapasan ng ating Diyos Ama, gaya ng mga dasal ng mga tao sa Kanya. Pinapasan niya ang mga taong nawawalan ng pananampalataya sa Kanya. At kung makakausap lamang niya ang mga taong ito, sigurado ko na sasabihin niya na, maghintay kayo at darating din ang araw na lahat ng pasa ninyo ay ako na ang magdadala. Ang espada naman ay tinatawag kong espada ng katarungan at pag-ibig. Simbolo ito ng pananampalataya mo sa Diyos at ng pag-ibig niya sa iyo na magiging sandata mo sa lahat ng pagsubok na iyong makakaharap. Kung ganun, ang kahon po ay ang mga kasalanan ng mga tao na pinapasa ng Diyos at ang espada ay paalala na hindi ako nag-iisa, na sa lahat ng pagkakataon ay may Diyos akong kasama. Tama ka, Uriel. Tandaan mo na walang sino mang tunay na makakatalo sa kadiliman kundi tanging siya lamang. O paano? Aalis na ako. Inuha na ng matandang lalaki ang kahon at sinampanan nito yun sa balikat nito. Nagsimula ng maglakad ang matanda palabas ng kwarto ni Uriel. Nang nasa pintuan na ang matanda, ay may isang bagay pang naalala si Uriel na kailangan niyang itanong sa matanda. Teka, Manong, sandali lang po. Manong, bago po sana kayo umalis, may gusto lang po akong malaman. Ano po bang pangalan niyo? Ako ay si ako nga. Matapos yung sabihin ng matanda, ay tuluyan na itong umalis. Parang may kumislot sa puso ni Uriel, sapagkat tila nabasa niya na kung saan ang huling sinabi ng matanda. Hanggang sa kinuha niya ang Biblia at binuklat niya yon sa Exodo, Kapitulo 3, versikulo 14. Mahinang binasa ni Uriel ang nakasulat. Sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita, si ako nga ang nagsugo sa akin sa inyo." Nanlaki ang mga mata ni Uriel. Napahawak siya sa kanyang dibdib at napaupo sa sahig habang nangingilid ang luha. Doon niya tuluyang napagtanto ang katotohanan na ang matandang kaharap niya kanina ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos na nagkatawang tao. Napahikbi si Uriel at pinagdikit niya ang dalawang palad habang marahan siyang lumuluhod. Ang bigat ng revelasyon na yun ay parang apoy na dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Pagkalipas ng ilang taon, ay nakatayo na si Uriel sa loob ng isang maliit na simbahan na puno ng mga tao. Nakasuot siya ng abito. Isa na siyang ganap na pari at yun ang unang beses na siya ay magmimisa. Mga kapatid, tandaan natin na ang Diyos ay hindi kailanman nawawala kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Siya ang liwanag sa ating pinakamadilim na gabi. At gaya ng itinuro niya sa atin, tayo ay nararapat na magpatawad. Sapagkat sa pagpapatawad, mga kapatid, tayo rin ay nagiging malaya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, sapagkat sa bawat sugat ay may lunas at sa bawat luha ay may ginhawa. Sinabi sa Efeso, Kapitulo 4, versikulo 32, magpakabait kayo at maawain sa isa't isa. Magpatawaran kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo
ng Diyos dahil kay Kristo. Habang nakayuko at nagdarasal ang mga tao, ay tahimik na ngumiti si Uriel. Alam niya na ang matandang lalaking nagpakilalang bilang si Ako Nga ay hindi na kailanman mawawala sa kanyang buhay. Habang buhay na yung nakatatak sa kanyang puso, lalo na ang pagpapalang ibinigay ng Diyos sa kanya nung mga panahon na pakiramdam niya ay kinalimutan siya ng ating Panginoon.